Ito na naman tayo sa another bike hacks video natin kung saan tatalakayin natin ang mga bike hacks na pwedeng makatulong sa'yo sa daily bike adventures mo. Huwag na nating patagalin pa, simulan na natin sa unang bike hacks natin. Madalas sa atin walang chain pliers. Well, ako meron yan. Lagi akong may dala niyan. Pero hindi lahat meron. At may pagkakataon na naiiwan natin ito. And during the ride, kailangan nating tanggalin ang master link or missing link ng mga chain natin. Ang gagawin natin ay ipwesto ang master link or ang missing link sa bandang chain ring. Tapos, ilipat mo yung part na ito ng papaganito. Kumbaga, iuusog mo yung isang link sa isang ngipin nung chain ring. At magiging ganyan na ang itsura niyan. Sa ganyang posisyon, pwede mo nang pukpukin ng kahit anong matigas na bagay yung bandang gilid ng master link para humiwalay ito. Siguraduhin mo lang na nasa tamang side yung pupukpukin mo para bumaklas yung mismong master link. At pag humiwalay na yan, nakalas mo na yung master link mo. Pwede mo nang tanggalin ang chain. Easy hack yan para sa pagtanggal at kabit ng master link. Or bumili ka nitong chain pliers para hindi ka na mahirapan, mura lang yan. Pag ikakabit mo naman yung chain, idudugtong mo lang yung dalawang master link at ipepwesta mo sa bandang taas yung chain at saka mo pupukpukin yung cranks mo. Hindi naman kailangan sobrang lakas. Basta mag-lock lang yung master link mo, okay na yan. Second hack natin ay tungkol pa rin sa chain. Using your tire levers as a leverage para sa chain breaker. Madalas sa mga chain breaker, yung mga mumurahin tulad nito, maiksi lang ang turning levers. Ang problema kasi sa mga ganito, mahirap pihitin yan kasi ang mga chain matigas yan baklasin. So dahil maiksi yung levers, mahihirapan kang pihitin yan. So gagamit ka ng tire levers as leverage. Ang hakbang na gagawin mo ay isa-sandwich mo lang yung chain breaker levers dun sa dalawang tire levers. At yun ang gagamitin mong leverage para mas madali mong mapihit yung chain breaker. So okay na hack yan. Or kung wala ka pang chain breaker, maglilink ako sa description ng medyo magandang chain breaker para hindi ka mahirapan. Next hack natin ay about hydraulic brake levers. Itong hack na ito ay mas okay para sa mga bagong bleed na mga brakes. But sometimes gumagana din ito sa mga matagal nang na bleed na brakes. Ito ang pag-zip tie ng brake levers overnight. Ang nagagawa nito ay paakyatin niya yung mga tiny bubbles sa system papuntang reservoir para magkaroon ka ng mas firmer na brake feel. So, ang gagawin mo lang, pagkatapos mong mag-bleed, pigain mo lang yung brake levers tapos i-zip tie mo ito sa ganung posisyon at iiwanan ito overnight. At dahil nga nakapiga siya at may constant pressure sa system, mas malaki yung chance na umakyat yung mga unwanted bubbles sa loob ng hose papunta sa reservoir. Paalala ko lang na pag matagal nang nakableed yung brakes mo, it might work pero mas best itong hack na ito sa mga bagong bleed na brake sets. Kung hindi ka pa nagbi-bleed ng brakes mo, marami tayong video tungkol sa pagbi-bleed, may gravity bleed tayo at top up. Ililink ko na lang sa description ng mga videos na yan at kung ako sa'yo, bumili ka na ng ganitong bleeding kit. Madali lang naman matutong mag-bleed basta meron ka ng proper tools, so ilalagay ko na rin yan sa description. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. Next hack natin ay ang paglalagay ng tape sa gap ng fork. Itong hack na ito ay masasabi kong hack lang talaga. Ganito kasi yan. Kung wala kang mudguard or tapalodo sa harap na gulong mo, ang tendency ay magtalsi ka ng mga tubig sa mukha mo habang umaandar ka. So para ma-minimize mo yung mga ganyang problema, meaning mabawasan yung mga talsik, maglalagay ka ng tape sa gap ng fork mo. So, mape-prevent ng tape yung talsik ng tubig na lalabas dyan sa harap. Syempre, yung sa likod, hindi kasi wala ka namang nakalagay doon. Pero at least, mababawasan yung talsik na pwedeng tumama sa mukha mo. Hindi 100% na matatanggal, pero at least nabawasan. Pero Nat, paano kung during the ride nangyari yung mga ganyang biglaang ulan? Wala naman akong dalang tape. Dito na ngayon papasok yung next hack natin. Ito ang pagdadala ng tape for emergency. May mga pangyayari sa bike adventures natin na hindi inaasahan, like na kailangan mo mag-secure sa bike ng mga gamit or may tropa ka na nasiraan ng sapatos at kailangan mo i-secure. Mga ganyang senaryo. So, ang hack natin dyan ay magdala ka ng tape or duct tape sa mga ride. Ang pinaka-best na lalagyan nito ay yung pump mo. Gawa ng lagi mo kasing dala yan pag nagra-ride ka. So, ang gagawin mo ay ilagay ito sa pump mo, ikutin mo lang sa mismong pump. Ikaw bahala kung gaano kadami ang ilalagay mo. At least meron kang dala na magagamit mo in case of emergency.
Basta dala mo yung pump na yan, meron ka na ring dalang tape. At kung wala kang pump, bumili ka na. Maglilink ako sa description. Pero kung ayaw mong bumili ng pump at kung wala ka talagang dinadala, pwede ka namang magtupi ng tape ng paganito. Mga ilang ikot, depende sa'yo kung gaano kadami ang gusto mo basta hindi masyadong makapal. Pwede mo na ngayon yung isiksik sa mga random bulsa ng bag mo or bulsa mo, at least meron kang dala para sa emergency. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinyon na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. Next bike hack natin ay tungkol sa mga old toothbrush nyo. Siguro naman meron kayong mga old toothbrush kasi kung wala, dalawa lang yan. Hindi ka nagpapalit ng toothbrush o hindi ka nagtutoothbrush. Anyway, yung mga lumang toothbrush nyo, may gamit pa yan. Ang bike kasi natin maraming maliliit na parts na minsan hindi naaabot ng mga malalaking brush or sponga na ginagamit natin sa paglilinis ng bike. So, yung mga luma mong toothbrush dahil maliliit ang bristles nito, maaabot niya yung mga maliliit na parts or yung masisikip na parts ng bike mo. So kung gusto mo talagang malinis yung kasulok-sulukan ng bike mo, maganda itong hack na ito. Huwag mo na lang gamitin ulit sa ngipin mo yung ginamit mong toothbrush sa bike. Next bike hack natin ay ang pagtanggal ng gulong. Kung iisipin mo, parang basic knowledge na dapat ang pagtatanggal ng gulong lalo na kung matagal ka na nagbibisikleta. Maraming siklista ang hindi pa alam ang bagay na ito. Kung titignan natin ang isang wheelset, particularly yung rims, yung gitna niyan may malalim na part. So ang purpose niyan pag na-deflate mo na yung tires mo or natanggal mo na yung hangin sa gulong, assuming natanggal mo na sa pagkakasit yung bead ng gulong mo sa gilid ng rims. So ang gagawin mo, ilalagay mo yung magkabilang bead sa gitna ng rims dun sa malalim na part. So mas madali nang sungkitin yung tire levers ng gulong mo kasi mas maluwag na siya. So habang sinusungkit mo ng tire levers, panatilihin mong nasa gitna ng rims yung ibang part ng gulong para mas madali mong mahatak palabas yung pinaka-tires mo. So dapat alam niyo yan. Basic knowledge nga actually yan. Pangwalong bike hack. Every bike hack video natin, syempre meron tayong inner tube hack. At ito ay ang inner tube tool holder. Itong inner tube hack natin ngayon, syempre gagamit tayo ng luma or sirang inner tube. Dapat luma dahil gugupitin natin. So depende sa pangangailangan mo yung haba ng gugupitin natin. Maganda, sukatin mo yung mga tools mo, at least doble ang haba ng inner tube ang kukunin mo. So pag nasukat mo na yan, gugupitin na natin yan. Tapos pag nagupit mo na, ilalagay mo na siya sa seat post mo. At pag nalagay mo na, itutupi mo siya palabas ng katulad nito. So parang magkakaroon ka ng parang bulsa at pwede ka nang maglagay ng tools or sa case ko, allen ang nilagay ko dyan sa loob. Depende sa laki ng inner tube or lapad ang pwede mong ilagay. So kung manipis yung inner tube mo, manipis lang din na bagay ang pwede mong ipasok dyan. Actually, kung may mga bagay ka na medyo similar lang size dyan sa mga allen, pwede mong ilagay dyan. So hindi lang talaga allen ang pwede mong ilagay dyan. Pwedeng susi or pantanggal ng Presta valve or nung valve ng Schrader. Marami kang pwedeng ilagay. Second to the last nating hack, pag-align ng brake calipers. Normally, ang ginagawa natin pag nag-a-align ng calipers, pinipisil natin yung brake levers tsaka natin hihigpitan yung bolts ng caliper. Effective naman yan. Pero hindi sa lahat ng oras, gumagana yan. Minsan, kailangan nating i-manual ang pag-a-align nito. So, napakasimple lang ng hack na ito. Maglalagay ka lang ng puting papel sa ilalim ng caliper para mas makita mo yung gap sa rotors ng mas malinaw. Kung tama na ba yung awang sa pagitan ng mga brake pads sa rotors. Na parang ganyan. At pag okay na, pwede mo nang higpitan yung bolts ng caliper. Meron ka ng perfectly aligned brake calipers. Or para mas madali, bumili ka na lang ng tool na ito. Yan yung ilalagay mo sa pagitan ng pads at rotors para mas ma-align mo ng tama. Link sa description. Last but not the least na bike hack natin ay ang legs compression. Madalas pag naglo-long ride tayo, syempre ang unang sasakit ay yung mga legs natin. To reduce the soreness ng mga muscle sa legs mo, gagamit ka ng compression bandage at iikot mo ito sa legs mo. So, babalutin mo lang yung legs mo ng ganyan. Yung tamang higpit lang, hindi yung magkukulay talong ka na. This will promote faster recovery by improving the blood circulation and reducing inflammation or pamamaga dun sa bugbog na muscle. Isusuot mo lang yan for a couple of hours pagkatapos ng ride. Yung iba pa nga overnight pa
So, depende talaga yan sa'yo. May mga compression sleeves din na nabibili. Pwede ka din gumamit ng ganyan kung gusto mo. Ililink ko naman sa description yan, pati yung bandage. Puntahan nyo na lang sa description yan kung gusto nyo mag-purchase. Naghahanap ka ba ng bagong bike? Meron tayong 500 peso off discount pag bumili ka ng bike or bike frames dito sa website ng RD Cycles. Alam ko madalas free delivery pa sila nationwide. So huwag kalimutan ilagay mo Forever Bike Noob sa checkout para sa 500 peso off discount. Anyway, yun ang 10 bike hacks natin para sa Volume 4. Pwede kayong mag-comment sa baba kung meron kayong alam na bike hacks at pwede nating ma-feature yan dito sa channel. Papaalala ko lang yung mga items natin ay ililink ko sa description. Kung gusto nyo mag-purchase, nandyan lang yan sa baba. At nasa description din pala yung Facebook ko at Instagram. Follow nyo ako dyan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na para sa mga susunod na videos gaya nito. At ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike no babambuhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Alam!